We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Matag galagala, ginahinumdum nato mga Pilipino ang atong mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na pinaagi sa pagbisita kanila sa ilang mga lubnganan. Gani sa Davao City, libuan ka mga Dabuenyo ang midagsa sa mga sementeryo sa syudad aron mo bisita sa ilang minatay. Atong sayro ng katikaran sa Roman Catholic Cemetery, pinaagi sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sa tala sa kapulisan, mukabat na sa kapin 2,000 ang ihap sa mga tao nga midagsa sa nagkadaiyang mga sementeryo dinhi sa Davao City. Lakip na dinha ang Roman Catholic Cemetery. Busa, buhi kaayo ang negosyo sa mga tao dinhi sa mga sementeryo. Midagsa na mga taong dunay mga duawon nga mga minatay sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City karong kalagkalag. Gani ubay-ubay sab ang sayo nga may bisita sa ilang mga minatay. Gigalipay sab kini sa mga nagapamintura sa mga pantyon. Sanglit buhi na sab matod pa ang ilang panginabuhian. Ang 18 anyos nga pintor nga si Jubelon, alas 11 pa lang sa buntag aduna nakita ang 1,200 pesos gikan sa iyang racket nga pagpamintura og pantyon. Paigo na matod pa kini sa panginanglanon sa iyang 4 anyos nga anak. Salamat gani kay si person na nga kuan mag abtan og pandemic wala kay dalaw. Tama na 28 nya gamay kay dalaw dili pres naron ng 28 pa lang gidaan. Builo na kay dalaw. Samtang sayo usab nga bibisita sa Wireless Cemetery ang 76 anyos nga si Lola Dolores. Bisan po og nagkalisod na kini sa paglakaw. Giantos lang gihapon kini ni Lola Dolores aron makahalad og pag-ampo. Ako na isa ba nga magbitbit sa mula ako lang di ko kaya ako lang isa na magbitbit sa na. Banan ko niya. Main na lang kay dunay mitabang kaniya pasulod o gipagamit pa kini og wheelchair nga giandam sa moong sementeryo. Panaguban na po nako diri luoy ba mo ana. Luoy jud ko gyud ana murag kumuto na kundugan ba nga. Simba ko palayo ba madasmagan. Sa datos sa San Pedro Police, sukad alas 6 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag, moabot na sa 2,350 ang help sa mga tao nga bibisita sa 7 ka mga sementeryo sa Dakbayan. Kung asa pinakadaghan sa Wireless Public Cemetery nga anaa sa kapin 800. Hugot sab ang pagbantay sa mga safety and security personnel sa matag sementeryo. Gani wala sila natala nga mga untoward incidents sa karon. Nakapwesto na usab ang medical team sa matag sementeryo. Thankfully wala naman pong na-report or na-record sa amin na mga incidents po, sir. Samtang, gawas sa mga sementeryo, misa kasab ang presyo sa mga bulak o gikan 5 hangtod 10 pesos sa matag usa. Gani, duna say affordable nga option. Sama sa mga bundled flowers nga naa sa 50 pesos ang presyo. Hinuon nagpabilin ang presyo sa kandila nga mapalit sa 10 pesos hangtod 20 pesos depende sa size. Sir, hangoon sila. Sugot na lang po kayo. Kasi di mahalin. Sara, sa pinakahuling datos sa kapulisan nato dinhi no, as of 5 PM karong adlaw, anaa na sa kapin 3,000 ang ihap sa mga tao karon nga miadto dinhi sa nagkadaiyang mga sementeryo sa Davao City. Og sa atong pakikinabi sab sa kapulisan sa San Pedro Police, wala sila natala ang mga untoward incidents sa pagkakaroon. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana. Gipahimang nuan sa kapulisan ang mga mobisita sa ilang mga minatay sa mga sementeryo sa General Santos City nga magdala og panagang sa kainit sa adlaw.
aron malikay sa mga sakit nga dala sa sobrang init sa panahon sama sa heat stroke. Ano yung report ni Justoni Humamil? Gawas sa pagbantay sa seguridad, gitutukan sab karon sa mga personahe sa Regional Medical and Dental Unit 12 ang pagsiguro sa panglawas sa mga tao nga mobisita sa ilang mga minatay sa nagkadaiyang sementeryo sa General Santos City. Nasinati karon sa syudad ang init nga panahon nga posible matud ba nga mosangpot sa nagkadaiyang sakit nga dala sa sobra ka init sa panahon sama sa heat stroke. Dinhi sa Antonio Acharon Memorial Park, gawas sa kapin 30 ka mga police personnel sa Police Station 7 o PRO 12, nagaroving sab ang pipila ka mga personahe sa RMDO 12. Kini aron ipahibalo sa mga miduaw kung unsay angay buhaton aron malikay sa heat stroke. Sir, na may flyers ginahatag, ilahan ng basahon sir, para makabalo sila sa ilahang dapat buhaton. First and foremost sir, importante lang nga dili gid mag-direct sunlight. Nya magdaldala gid og pang-hydrate tubig. Nya kung wala kung mag-mobile mo nakailangan na nakipayong. Pagkaon o pag-inom og bugnaw sab ang pamaagi sa mga general aron mahuwas-huwasan sa kainit sa panahon samtang anaa sa sementeryo. Gani kining mag-igsuon nga sila si Adelaida, Veronica ug Yolanda. Nagkaon na lang sa og ice cream ug nagpalandong na lang sa. Ma'am, so karon init gid kaayo, so unsay mga pamaagi nato para maano sa kainit? Kaon og ice cream para muwang sang init sa kayo, labi na nga karong panahon na delikado gid ang mga high blood ba kinahanglan. Samtang kining si Maribel nagsuot gayud og jacket, igo lang sab siya nagdagkot og kandila dinhi sa dakong cross ug naghalad og pag-ampo dayon miuli na. Grabe kay sir, wala na gani nagtabo na ko tanan kay sobra kainit, di na mailhan ang among mga nawong diri. Sumala sa RMDO 12, andam ang ilang mga personahe sa pagresponde kung dunay mga emerhensiya. Hinuon sukad October 31, walay natala nga insidente sa mga mibisita nga dunay na sinating health issues ato sa ilang pagbisita. Gina-anticipate na mga ready na miana sir. Actually we have an ambulance naka-deploy karon diri sir. Sumala sa tagdumala sa sementeryo, anaa sa kapin 20,000 ang nakalubong dinhi sa Antonio Acharon Memorial Park. As of 10 a.m. November 1, gibana-bana ang anaa sa kapin libo ang may bisita sa sementeryo ug lauman pa ang pagdagsa niini sa November 2. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Daw reunion sab ang gihimo sa pipila ka magbanay dihang mibisita sa ilang mga minatay sa pipila ka sementeryo sa Davao del Sur. Atong sayro ng katikaran sa mga pampublikong sementeryo sa pipila ka lungsod sa mga probinsya, pinaagi sa report ni Argel Relator live. Argel. Sara, ubay-ubay na sab ang mibisita sa mga sementeryo din sa Davao del Sur karong All Saints Day. Og nahimo na sab kini nga higayon nga daw mag-reunion ang mga magbanay sanglit nag-abot sila sa pagbisita sa ilang minatay sa sementeryo. Sa public cemetery sa Barangay Zone 1 dinhi sa Santa Cruz, Davao del Sur, dunay mga sayo nga may bisita sa ilang minatay. Sama ni Tatay Maximo nga gibisita ang lubnganan sa iyang asawang 6 ka tuig na nga mipanaw. Yaron sa uno sa November. Mga kasagaran na mo kuan na nagkut. Sa mismong Santa Cruz Public Cemetery sa Barangay Tuban, dunay mga miadto sa sementeryo nga nagdagkot lang og kandila. Sanglit wala na sila mahibalo kung asa nakalubong ang ilang minatay. Dunasay nagbilin og papel nga dunay pangalan sa mga minatay nga ilang ginagkutan og kandila ug gipahalaran og pag-ampo. Gipatung-an ang maong dagkutanan sa ubay-ubay ka mga pansyon nga gipang balbag na. Gani, makita pa ang mga guba na nga mga lungon sulod sa pansyon. Apan wala na yung mga bukog sanglit gipang balhin na sab sa mga kabanay. Sobra tuig na sab kini nga gi-condemn nga parte sa maong sementeryo, human giabisuhan sila nga ibalhin na ang mga bukog sa mga minatay tungod maagian sa road widening ang maong parte sa sementeryo. Sa Bansalan, luyos sa naglagiti nga kainit sa adlaw, ubay-ubay ang miduaw sa ilang minatay sa Bansalan Public Cemetery. Sagad kanila, mga magkabanay, nga daw nahimong reunion nila ang dungan nga pagbisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga gilubong sa maong sementeryo. Importante yun kay kuan manggod, di man nato kalimtan atong mga ginikanan, mga igsuon nga nibian na sa kalibutan. Samtang, mas luag ug mas hanay na ang Magsaysay Public Cemetery diyang natapos na ang rehabilitasyon sa maong sementeryo.
Giplastar ang mga lubong sa apartment type nga pansyon nga gipwesto palibot sa sementeryo. Butang nga, gikalipay sa mga miduaw, sanglit dili na matud pa sila kinahanglang mutamak sa mga pansyon sama sa mga milabayng tuig. Nindot na kayo ang dagan ri sa mong sementeryo, dili na hasol ang mga muduaw bat. Hugot sab ang seguridad sa mga sementeryo sa Davao del Sur. So far sir, sa karon sir wala tayong mga natala, mga insidente sir, no. Hapsay pa ta karon sir in terms of our peace and order situation, manageable na to sir. Sara ani akita karon sa Bansalan Public Cemetery kung asa ato kamatikday nga nagsing-abot gihapon ang mga kabanay nga boto bisita sa ilahang mga minatay no karong hapon. Sanglit no na si mga Mausoleo kung asa sila maka-standby karong gabii. Uga Sara gilauman nga sa Osos Day ugma kana mas daghan pa ang mo bisita dinhi sa sementeryo. Mao kana ang latest gikan dinhi sa Bansalan, Davao del Sur. Balikan nimo Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Nagkainitay ang kampo sa duha ka kandidato pagka-barangay kapitan sa usa ka barangay sa Taraca, Lanao del Sur. Human nagtabla ang resulta. Hinuon gipaagi sa drawlots aron maila ang mananaog. Samtang nadayon na ang botohan sa unom ka barangay sa Bayang Lanao del Sur nga na-postpone ato sa adlaw sa eleksyon. Ani report. Giiskortan sa mga nagbantay nga kapulisan kining mga botante sa Malungon Elementary School sa Barangay Buadi Amunta sa Taraca, Lanao del Sur. Kini human miulbo ang kagubot sa lugar atol sa barangay ang sangguniang kabataan elections. Gani ang bana sa may kandidatong kapitan sa barangay nasamdan pa. Sumala sa kapulisan, ginapugngan matud pa sa usa ka kampo sa mga kandidato ang mga supporters sa kaatbang nga kandidato nga moboto. Yung mga voters na pro-challenger ay pinipigilan po ng mga other na kabilang partido na to votes na kung pupunta po doon yung mga yung sa other party, ng mga supporter ng other party na nagre-resolve po na tinataboy, then physical harm. Gani mikuha pa og bato ang incumbent barangay chair nga si Yasmalin Macabando, apan wala na siya mihatag og pahayag kalabot niini. Apan nagpadayon ang botohan sa lugar ug sa paghuman sa paghihap sa mga boto, nagtabla ang nakuhang boto ni Macabando ug kaatbang niini nga si Kasanuding Comadug. Nasayrang mag-ig-agaw ang duha ka kandidato. Ug tungod kay tabla, sumala sa COMELEC, ipaagi sa drawlots ang pag-ila sa mananaog base sa COMELEC Resolution number 10924. Mag-drawlots, kung sino yung manalo, favored by luck, yun yung kukunin natin para makaproclaim na tayo. Kasi buong municipality, itong isang barangay lang yung hindi na-proclaim dahil nga dito. Sa katapusan, nakadaog si Macabando. Nahimo sab nga hapsay ang proseso. Samtang nahinayon na ni adtong October 31 ang eleksyon sa unom ka barangay sa Bayang Lanao del Sur nga wala nakapahigayon og eleksyon ni adtong Lunes. Kini mao ang mga barangay sa Lalapong, Taguranao, Linaw, Bialan, Kadayunan ug Lumbak. Kini tungod matud pa sa pipila ka aberya sama sa reklamo sa ubang botante nga pagpabalhin og voting precinct. Sumala sa COMELEC, doon na matud pa'y wala pagkasinabtanay. Nasa contingency plan ng COMELEC. Pagka mangyari yung mga ganong sitwasyon, i-resit siya on the following day. Kasi alam pa ng mga tao yan. Nahimo sab nga hapsay ang botohan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Napilding kandidato sa pagka-barangay Kagawad sa Kibawi, Bukidnon, gisulong ang balay sa nidaog nga kapitan. Apan wala kini og ang ugangan lamang ang naabdan sa balay nga iyang gipamusil patay. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Dead on the spot ang magtiayon nga mga senior citizens sa barangay Kioraw, Kibawi, Bukidnon, human gipamusil sulod mismo sa ilang panimalay pasado alas 11 sa gabi sa mismong adlaw sa eleksyon. Sa investigasyon sa Kibawi Police, usa ka kandidato sa pagkabarangay Kagawad sa lugar ang sospek nga napildi nga wala una gipanganlan. Gisulong matud pa niini ang balay sa incumbent kapitan nga mausab ang midaog sa eleksyon nga paryente lamang sa sospek. Apan wala sa balay ang kapitan,
ug ang magtiayong ugangan sa kapitan ang naabtan niya nga iyang gipahimungtan ug gipamusil patay. Gusto siya mo appeal sa partido nining incumbent nga barangay kapitan. Pero wala na siya na-appeal. Then mo din tong paggawa sa result October 30 nga wala gid siya na insufficient ang boto ayang nakuha, so wala siya nakadaog. Pagkahuman sa krimen, dali kuno misibat ang duha ka mga sospek. Apan paglabay sa halos 24 oras human ang krimen, voluntaryo nga misurrender sa Damulog Municipal Police Station ang sospek. Pasakaan kini og kasong double murder, samtang ginapangita pa ang igsuon niini. Kani manggong mga inani kung mag-involve og mga kandidato is mo-undergo pa man gyud siya og validation and investigation to confirm kung election-related incident. After mga pila ka days, kay moagi pa man kani siya og committee, di pa gyud nato ma-confirm dayon kung election-related incident. Pero kani nga panghitabo karon, naa pa gyud siya sa level sa suspected pa lamang. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ning tungura, sayro nato ang ulahing sitwasyon sa Cagayan de Oro City Memorial Park. Live karon diha si James Paulo Yap. James? Cyril, dagsa gihapon ang mga taong buot mo bisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi dinhi sa City Memorial Park sa Cagayan de Oro City. Padayon gihapon ang pag-abot sa mga Cagayanon nga buot mo bisita sa pansyon o lubnganan sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga mipanaw na sa City Memorial Park sa Cagayan de Oro City o mas na ilang Bulunsuri Cemetery. Sa talaan sa City Local Environment and Natural Resources Office kung Clenro, kinsa mao'y nagdumala sa maong sementeryo nga miabot na sa kapin 18,000 ang mga misulod sa maong sementeryo. Samtang hugot gihapon ang ginapatuman nga seguridad sa mismong entrada sa Memorial Park. Adunay gitagana nga express lane alang sa musulod sa park nga walay dala nga mga gamit. Ubay-ubay sab ang mga nakumpiska nga mga lighters, posporo ug mga hait nga hinagiban nga ginabawal sa sulod. Gawas sa mga kapulisan, aduna sab kunoy mga civic volunteer groups nga nagalibot suroy aron hingpit nga mabantayan ang seguridad sa mga mobisita sa maong sementeryo. Lauman pa nga musamot pa kini taud-taud ilabi pa nga walay overnight, sanglit kutob lang alas 10 sa gabi ang pagbisita sa sementeryo. Og Cyril karon mga takna padayon gihapon ang pagsulod sa ato ang mga kapusong Cagayanon dinhi sa City Memorial Park aron sa pagbisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi og nagpadayon sab ang pahimangno sa Clenro nga bawal gyud ang kandila dagkutan sa mismong pansyon o sa mismong lubnganan sa ilang mga minahal sa kinabuhi tungod adunay gitagana nga common area kung asa dito lang ang kandila daghan ng utana kung nganong gikumpiska ang ilahang mga lighters sa rason nga dili gusto ang city government nga masunog ang bagong butang nga mga sagbot o bermuda o mahugawan ang bagong pintura nga mga pansyon. O kaganina sab, naay mihangyo nga nagdala og gamay lang nga ilimnong makahubog apan wala gihapon kini tuguti sa atong mga kapulisan dinhi sa City Memorial Park. Pahimangno nila nga magdala og payong kung karon pa mo nga mobisita dinhi sa City Memorial Park kay posible nga mo bundak ang ulan. Balik kanimo Cyril. Daghang salamat, James Paulo Yap. Nidagsasab ang mga may bisita sa ilang mga minatay sa mga sementeryo sa Tagum City. Samtang pipila sa mga gibawal na kumpiska sa otoridad sa La Filipina Public Cemetery. Anay report ni John D. Esteban. Mikatkat ang 43 anyos nga si Rosemary Colendres aron madagkutan og kandila ang lubnganan sa iyang lola dinhi sa Busaon Public Cemetery sa Barangay Busaon sa Tagum City. Sa laing kalibutan, ang atong paghandom na lang o pagampo sa ilaha nga. Naaman na sa kuan sa Katoliko nga, pangajian sila. Si Ruelio sa Yusab sa buntag bibisita sa lubnganan sa iyang lolo. Aron hinluan kini kay sa hapon pa sila magtapok sa iyang mga igsuon. Para kuan pud sila mambaka nga iluna po nila ang kuan po, lipay po sila po.
Samtang sa pinakadakong sementeryo sa syudad, ang La Filipina Public Cemetery, ginagsasab sa mga biduaw ang lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Sa entrada, makita ang mga nakumpiska nga mga bawal nga butang kadaghanan sigarilyo. Wala may mga insidente pa na panghitabo. At the same time, we are here to respond any crisis situation. Ang uban nga di malocate ang lubnganan, ingon man ang mga dili makabisita sa mga minatay nga anaa sa lagyong lugar, dinhi na nagdagkot og kandila ug mihalad og pag-ampo sa dakong krus sa nasangpit nga simbahan sama ni Nanay Sana Jean. Nanong diri man sa dakong krus, Nay? Kay dito man siya sa laing lugar, ma'am, nyo may kwartek pamasahe mo ato dito, diri na may dagkot. Asa man day gilubong? Sa Bohol. Asagad nga pangutana kung asa dapit ang ilahang mga minatay nga gibilin diri nga wala nila na locate. So samot na katong mga gipang-exhume namo. So gibalhin naman namo to sila og address na sila sa mga boniches. Buhi usab kayo ang negosyo gawas sa mga sementeryo. Sa kinatibukan na himong malinawon ang pag-obserba sa All Saints Day sa tanang sementeryo sa syudad. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ubay-ubay sab ka mga residente sa Zamboanga City ang miduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw tungod sa COVID-19 sa usa ka mass grave cemetery sa syudad. Samtang gihalaran sab og bulak ang lubnganan sa mga unidentified cadaver sa maong sementeryo. Ano ang report? Gipanglimpyuhan o gihalaran og bulak ug kandila sa mga residente ang pipila ka mga lubnganan sa mga minatay sa mass grave cemetery sa Sitio Bangkal, Barangay Mercedes, Zamboanga City. Dinhi nalubong ang mga minatay nga biktima matud pa sa COVID-19 niadtong milabayng pandemya. Si Luis Ramos, gikasubo gihapon ang nahitabo sa iyang ugangan nga gilubong sa maong sementeryo gumikan sa COVID-19. Kay siyempre si pensa to entera kami na kunelen, hindi na buen kuan. Kasi sabi to gente muerto, kere to liba kunelen na buen sementeryo. Pero nakita ko sa pwede kasi, kay por kasa de si pandemya. Dugang ni Luis, angay kuno nga halaran og mga pag-ampo lakip bendisyonan ang tanang mga namatay dinhi gumikan sa wala kini na ipaygayon kaniadto. Reso lang, ya paga kami misa. Kay amo gani si El Tagwan, kay kundo yung tera con estos mga gente ki. No iso sila receive bendisyon. Samtang mingaw ang luna kung asa nalubong ang mga unidentified cadaver sa pikas bahin sa mismong sementeryo. Mao kini ang luna kung asa nalubong ang kapin 40 ka mga unidentified cadaver niadtong milabayng Oktubre. Kung inyo makita, walay mga bulak nga nabutang, lakip kandila nga nadagkutan. Sagad sa mga gipanglubong, mao ang mga minatay nga wala na ibanay nga mi-claim sa Office of the City Social Welfare and Development. Apan, matod sa caretaker sa maong public cemetery, posible kunong bisitahon sa mga personahe sa LGU ug sila na lang ang maghalad og bulak lakip mga pag-ampo. Actually, no ipaara. Mga lego o manya na aga, talibas sila. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hugot ang ginapatumang seguridad sa mga sementeryo sa Cotabato City sa pagdagsa sa mga mobisita sa ilang mga minatay. Gani naka-full alert status matud pa ang security forces sa syudad. Ano ang report ni Abby Caballero? Sayo pa lang sa buntag, dagsa na ang mga mibisita sa ilang minatay dinhi sa Catholic Cemetery sa Cotabato City. Naghalad og bulak ug nagdagkot og kandila ang mga mibisita nga banay. Gani ang pagdagsa sa mga mobisita, oportunidad nga maka-income alang kang Richard Cortez nga kapinpulo na katuig nagaserbisyo dinhi sa sementeryo. Malaki-laki talaga madam kasi dagsa yung tao eh. Tapos papasok labas. Marami na magpapalinis, tsaka papapintura, tapos papalitering. Ang uban, sila na mismo ang nanglimpyo ug nagpintura sa pansyon sa ilang minatay. Mula nung 2019, hindi namin nalinisan. Ngayon nakapasok kami dito. Nalinisan, ganun, pintura.
Hugot ang seguridad nga ginapatuman dinhi sa Catholic Cemetery sa Cotabato City. Gani dunay mga pulis nga nagabantay dinhi sa entrance mismo ug sila sab ang naga-check sa mga bitbit nga gamit sa mga nagabisita. Duna na sila'y mga naharang, dunay dalang pala ug pipila ka bladed weapon. Sinuon pwede pa kinikuhaon sa tag-iya unya inig-uli na nila. Hugot sab ang pagbantay sa seguridad dinhi sa Chinese Cemetery. Alas 11 sa buntag kaganiha, gamay pa lang ang mga bibisita. Sumala sa Cotabato City Police Office, naka-full alert status sila hangtod November 3. Sa loob po meron po tayong iba't ibang kasamang mga tropa. Meron po yung mga army, mga marines, tapos meron din po mga police na nag-iikot din po sa loob. Yes po, full force po yung lahat ng deployment namin after po ng eleksyon. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Samdan ang 16 katao dihang nahugmak ang usa ka footbridge sa Malapatan, Sarangani. Daling gidala sa ospital ang mga naangol, lakip ang 3 ka bata. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Daling gidala sa Sarangani Healthcare Facility ang 16 ka mga individual. Lakip ang 3 ka mga bata nga nag-edad 8 anyos pataas. Humanaangol atol sa pagkahugmak nining usa ka footbridge sa barangay Daan Suyan sa Malapatan, Sarangani. Pasado alas 7 sa gabi adlong Domingo. Makita sa mga hulagway ang pagtakilid ni ining footbridge human nahugmak rason nga nayabo ang mga tao nga miagi sa tulay. Sumala sa LGU, sobra 20 ka mga tao ang dungan nga miagi sa maong tulay niadtong tungura. Bagong repair lang matud pa ang maong tulay. Actually na-repair na po siya pero ang problema nun, ang dahilan ng pag-collapse is yung pag-weight ng tulay. Kaya nag-collapse yung saka yung volume ng tao. More than 20 po, sir. Ang dumaan. Ang capacity ng tulay, sir, is 20. Hinuon walay namatay atol sa insidente. Sa karon ginaplanuhan na sa LGU ang pagsulbad sa maong problema. Sanglit importante sa mga residente sa lugar ang maong tulay. Hinuon do naman daw diversion road kung asa temporaryong agian sa mga residente. Diyan po talaga dumadaan ang mga tao from Dansuyan to Upper Suyan. So, usually ginagamit talaga siya everyday, sir. May na tayo, sir, diversion road. Mas matagal ang biyahe kasi sa ibabaw dadaan yung mga tao. Mipasalig ang LGU nga mahimuan og paagi nga mapaayo ang tulay sa labing daling panahon. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Mga kapuso, 54 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV One Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.